At dito naman tayo sa pagkakataon at magandang pagkakataon para sa Barangay Ginebra. Kung maaalala nyo sobrang daming rumors noon taong 2013 na kumakalat patungkol kay former NBA first overall pick ng Cleveland Cavaliers taong 2013 na si Anthony Bennett na di umano'y narurumor na possible maging Ginebra import di umano. Pero ngayon, mukhang mas kailangan din talaga na big man import ng Barangay Ginebra. Lalo't di na rin naman bumabata si Justin Brownlee. Tapos kitang-kita rin sa center position ng Barangay Ginebra na butas na ito since nangangawala etong si C-Stand. So sa opinion nga natin, what if yung dating rumor pwedeng mauwi sa tunay? Lalo't pagkakataon din nga na yung Anthony Bennett kasalukuyang free agent. So huling naglaro nga po itong si Anthony Bennett sa liga sa Taiwan sa team ng Formosa Dreamers taong 2024 to 2025 season ng TPBL. So kung makikita nyo yung laruan nito nasa sa kondisyon pa talaga, at kung halimbawang ganitong big man ang isahog sa Barangay Ginebra, laking alwan nila Japet sa ilalim nito dahil sa style of playing nito na sanay sa pisikalan. Si Anthony Bennett ay isang Canadian, may taas itong 6'8", 32-year-old at former NBA player na siyang naglaro sa team ng Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors, and Brooklyn Nets. Bukod sa paglalaro nito sa NBA, napadpad din ito sa paglalaro sa iba't ibang bansa gaya na lamang sa liga sa Turkey, Israel, at dito sa Taiwan. So, experienced player na din talaga ang big man na ito. So, gaya ng nabasa natin sa post ni Sir Snow, credit po na para bang pinatutungkulan dito ay ang paghina ng pangilalim ng Ginebra since nang nawala si C-Stand, tapos yung kapalit na si Ego injury at di mapakinabangan. Malinaw na big man or kakulangan sa big man ang kinahina talaga ng Ginebra rito, dahil sa pinakahuling sentence nga dito na ayon pa rito, sana raw next conference tantanan na muna nila si Brownlee. Basang-basa na nga raw ang sistema nila. So sa opinion natin, may point din naman itong si Sir Snow. So yun, pero sa opinion pa nga natin, mas maganda sigurong big man import na tulad ni Anthony Bennett ang hagilapin muna ng Ginebra, dahil panigurado big man talaga ang kulang sa kanila. Dahil sa maraming kaposisyon na rin naman talaga itong si Brownlee dito sa Ginebra kung tutuusin. Bukod doon, pagod din si Brownlee pag muling ilalarga sa Ginebra next season, dahil sa ito'y sasabak sa another mataas na competition kasama ng Gilas Pilipinas. So pero syempre, sa Ginebra pa nga din ang final decision. Kumbaga, nagbigay lamang tayo ng what if at kaunting idea. Pero kayo, ano ang opinion nyo? At dito tayo patungkol sa player ng Barangay Ginebra na mala Nikola Jokic nga kung maglaro dahil sa pambihirang court vision nito sa court. So kamusta na nga ba etong si Ralph, ang dating weapon ni Coach Tim sa siyang napalabas niya ang laro? Nakita kung paano ito naging mahusay na shooter at kung paano naging mahusay pumasa. So isa nga ito sa nakapanghihinayang na player sa Ginebra. Since nga nang bumalik na si Malonzo at dumating pa itong si Troy Rosario sa team, nahihirapan na nga po talagang mabigyan si Ralph ng minuto sa Ginebra. Pero sayang din talaga dahil pwede siya magamit na stretch 4 dahil sa magaling nga itong pumasa. Sayang na siyang bagay din itandem sana kay Japet and Troy Rosario na siyang pwedeng maging small forward kapalitan Jamie Malonzo. So sana muling maalala ito ni Coach Tim Cone, dahil sa unti-unti na nga po na parang sa papalubog na nga po ang laro niya dahil sa hindi ito na ipapasok. Kumbaga, unti-unti nang parang nangangalawang na ang player na to. So sana muling maibalik ito ni Coach Tim sa kanyang rotation. Quentin Millora Brown, ang Filipino-American basketball player na naglaro sa UP Fighting Maroons at naging UAAP champion kasama ng UP. 24-year-old big man at isang 6'10" center na siyang nalilink nga din noon pa sa Gilas Pilipinas.
So maraming ang fans rin ang nagpupush na sana raw ito'y isalin sa lineup ng Gilas Pilipinas. Pero magpahanggang ngayon nga kahit nga sa pool ng Gilas hindi ito nangyayari. So hindi natin alam kung bakit nga ba hindi ito isinasali sa Gilas Pilipinas kahit na sa Gilas pool man lang. So para sa opinion natin isa lang ang tumatakbong katanungan dito. Eligible ba ito or hindi? So speaking of QMB, masasaksihan nga po natin ang nasabing manlalaro na makitang maglaro. Pero hindi nga po bilang Gilas player, kundi bilang kalaban ng Gilas Pilipinas sa kanilang magiging tune-up game sa darating na July 28 sa Araneta Coliseum. So yan nga batay sa naging update ng kilalang sports writer na si Mr. Homer Sison. Credit po. So magiging bahagi nga raw po pala itong si Quentin Meliora Brown ng team ng Macau Black Bears sa darating na tune-up game nga po sa July 28 kontra Gilas Pilipinas National Team. Tapatang Manny Pacquiao at Mario Barrios, 46-year-old versus 30-year-old boxer. Maganda ang nangyaring laban sa pagitan ng ating kababayang si Manny Pacquiao kontra dito kay Mario Barrios sa kanilang championship match na kung saan nakataya ang WBC World Welterweight title ni Mario Barrios. So bagamat ilang rounds ang nadomina ni Pacman, hindi pa rin nga ito naging sapat para maagaw kay Barrios ang belt. So natapos nga po ang laban sa majority draw nitong linggo, oras dito sa atin sa Pilipinas. So napanatili ni Mario Barrios ang kanyang WBC World Welterweight title. Pero alam nyo bang inihayag pala ng ating pambansang kamao na bukas ito sa rematch nila ng nasabing American boxer na siyang sang-ayon naman din para kay Barrios. So ayon pa sa kanya, gusto niya muli ito mangyari. So pinupunto nga dito na yung bakbakan nga nila ni living legend Manny Pacquiao. So alam nyo ba na may nasambit si Mario Barrios after ng bakbakan nila ni Pacman na siyang parang ikinagulat niya nga. Ayon nga rito kay Mario Barrios, credit po, his stamina is crazy. He's still strong as hell and his timing is real. He's still very awkward fighter to try to figure out. Kung tutuusin, bilang masasabi natin patungkol dito, no? Nakaka-proud at nakakatuwa lang din isipin sa edad na 46-year-old ni Mr. Manny Pacman Pacquiao, andun pa nga rin yung lakas niya na kung saan kaya pa din niyang sumabay sa ligsi at galaw ng mga kasalukuyang batang champion fighter like Mario Barrios. So bihira nga po ang ganito kung tutuusin. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.